obviously talaga naman you set a very good example in terms of good governance, no? And syempre ngayon parang marami nag-aabang ano ba ang next move talaga ng Mayor Ordo. May nababalita na Wala naman. you're not going to run muna. Mayor, yeah. Mayor, una po, sa tingin mo ba handa na rin ang iiwanan mo like say ang Pasig for yung nasimulan mo ay mapagpapatuloy, and then Tingin ko next naman. ano yung walang pressure kasi grabe yung clamor talaga sa iyo. Kahit sa pinaka-higher position kung pwede lang. Ako, wala sa radar ko yan, wala sa iniisip ko. Importante sa akin kung ano yung mga nasimulan dito na, lalo na sa mga long-term reform. Kasi yung project, madali naman mag-project. Pero yung mga long-term reforms sa pag-aayos ng gobyerno, paglilinis, and yung mga efforts towards efficiency of governance and service, people's participation in governance, yung mga hakbang namin doon, yun yung gusto kong siguraduhin na institutionalized siya. Ibig sabihin, di siya nakasentro sa tao. Kundi, kahit mapalitan yung mayor, 2028, bago mayor mo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi pa kami kahit tanungin mo mga politiko dito, hindi pa namin napag-uusapan yan sa Pasig. Hindi kami mahilig sa ganyan eh. I believe it will come, diba? We'll cross the bridge when we get there, so to speak. But what's important is, ngayon, nilalatag natin yung pundasyon para sa mas maayos na paggogobyerno bukas. And I'm confident that we have made really big steps towards that. Hindi naman perfecto, wala naman ganun, di ba? Pero yung mga ibang ginagawa, kunyari, budget process, kasama namin yung civil society organizations, yung mga homeowners associations, NGOs, sector-based groups, urban poor, pati mga TODA, i-invite namin, nakakapagbigay sila ng input, pwede nilang i-critique yung ginagawa na yung budget process, pwede sila magbigay ng input. Minsan may mga project nga na sila na yung nagpo-propose, sila gumagawa ng activity design, tapos na-approve. So, yung mga ganung ginagawa namin, nag-create siya ng demand for better governance. And I believe that will translate to a better future. Ibig sabihin, mas maayos yung proseso mo eh. So, yun ang importante. Na yung mga reforms, yung changes, hindi nakasentro sa akin. Kundi, talagang institutionalized siya. Long term dapat tayo nag-iisip. Kaya nga, gusto ng maraming Pilipino, magawa mo yan, hindi lang sa Pasig. Sa buong Kayo Pilipinas. naman. On a bigger scale. So, may plano ka ba, Mayor? Kung step down mo here, meron ka ng, magtuturo ka sa Ateneo, tama ba? Hindi ko naman alam kung kukunin nila ako. Aba. Marami akong plano sa buhay. Hindi lang naman May personal na. nabanggit nyo na rin yung pagtuturo. Pero siyempre marami din akong gustong gawin. Hindi man sa ganun. Pero, Step away muna from the Politics. service. Politics lang naman yung hindi ako tatakbo, di ba? So, wala akong plano tumakbo or what, kahit ibang position, parang tingin ko hindi seasons naman ng buhay eh. So marami akong gustong gawin din na hindi ko magawa ngayon. As mayor kasi, ang batas kasi, sabi sa batas, pag mayor ka, yan lang ang pwede mong occupation. Bawal ka magkaroon ng kahit anong ibang trabaho pag mayor ka. Ibang positions pwede. Pag konsehan, pwede may ibang trabaho. Ano yung top 3 Congressman pwede, pero gawin pag mo? Pag hindi ka na mayor, ano yung top 3 gustong-gusto mong gawin? gusto ko pa rin sanang yung pagtuturo gusto ko talaga gawin yan. But may mga iba pa, like may mga gusto akong pag-aralan din. Again, limited yung oras ko ngayon. Mga advocacy work din. Without going into details muna, para hindi ma-preempt. Minsan pag masyadong yun yung hindi natutuloy, di ba? Mayor, parang more on public service pa rin ang gusto mo talaga. Doon pa rin? Oo. Okay, whether I'm in government or outside government, talagang ano pa rin naman. Hindi ako lalayo ng field. Lighter note lang, Mayor. Alam ko, saan ka mas nape-pressure? Yung ang daming
nag-clamor sa'yo to run for a higher post or ano, or yung ang dami naghihintay pagdating sa personal na love life ni Mayor? Hayaan mo na yun. Basta ako, hindi kasi ako madaling ma-pressure eh. Sa kahit ano. So I think, given my position now na mayor ako, ganyan, for the most part, it works to my advantage. Kasi hindi ako nadadala ng, di ba? May pressure na ganyan, o kailangan may ganito, kailangan ito yung gawin. Basta nakalinya lang tayo, diretso lang. Hindi ako. Nagkakabili mo sa kanan, kaliwa. Basta ano lang, kung ano lang tingin ko tama, anong gusto ko. Hindi ako masyadong nape-pressure sa ganyan. Minsan natatawa, minsan naiinis, di ba? Pero hindi ako masyadong... May bago ka ng cellphone, Mayor. Wala. Nakakalit naman. Ang daming Hindi ka na mayor, may time Maayos ka naman na yung point. for that. Pag hindi ka na mayor. Pero hindi mo binanggit yung sa ano, yung gusto mong gawin. Ayoko na muna kasi detalye kasi baka hindi matuloy Time pa pagka... naman. Pero, oo. Malalaman mo rin yan. Mayor, when are you transferring sa bago? 2027. So, Kasi the showbiz headline. Sa Metro Manila Film Fest kasi offered you to be the host of this year's Metro Manila Film Fest. Masabi mo na, okay ka daw eh. Pero sabi mo sana bagong City Hall na. Oo. hindi naman, ano kasi, okay lang naman sa amin kasi nag-rotate naman yan sa 17, sa lahat ng LGUs sa Metro Manila. But it's a little difficult for us right now with all of the movement. Yun naman talaga yung dahilan ko. Nakiusap ako sa MMDA, baka pwedeng i-defer muna na kahit isang taon para ano, kasi dami na naglilipat kami, 'di ba? Nagko-construction kami. Nandito kami sa temporary office. Na maayos naman temporary office, but still it's a temporary. Parang hindi temporary, Mayor. Lease lang Meron to, pa. lease lang. Lease lang. Pero yun nga, ang daming movement, ang daming nangyayari. Wala rin kaming magagandang venues. Kasi halimbawa, yung tanghalang Pasigenyo, hindi ko pa siya maparenovate kasi yung harap nun ginagamit na temporary office. Dahil nga ginagawa yung new City Hall. So, hindi siya masyadong conducive ngayon for having events. Kung kailangan ng theater or kung ano mang event venue ang kailangan. Wala talaga kaming space din. Wala kaming venue. So, pumayag naman si chairman na wag muna. Tapos next year, baka mas maganda na yung venue namin. 27. It will be the best City Hall daw in the Philippines. Ayoko naman magsabi ng gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin, it's a city hall that will last for 100 years. Wow. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes, yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano, yung flow ng hangin, yung wind flow, Yung sa fault line. disaster Yung resilience. fault line. It has to be earthquake proof. Actually, yung yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya. Kasi okay. ang old Ano City to? Hall area, yung Nasa poblacion ano ba siya? area, Nasa fault? liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, di ba, yung bedrock. Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, malambot pa rin. So nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit, and then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, may base isolator ganyan, di ba? Parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building, halos hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang birch. di ba usually pag nasa building ka, 6th, 7th floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka. At least yun yung explanation ng mga engineers sa akin. Filipino Malalaman engineers. natin. Mga Filipino naman engineers natin. Magagaling din ng mga
consortium na nanalo dun sa project. And then of course, we have our in-house also to do. And then I always ask friends, yun, libre na lang na consultation kung tama ba yung ina-advise sa akin ito. Diba? Siyempre, kailangan na rin tayo, sigurado. No. Okay, Sige. Then last na lang. Di ko, Last question. di ko naman alam yung interview. Ay, sorry. Na ano tuloy ako. Last na lang, I know, Sis, Mayor, baka si... nakita sa video. Edit na lang. Yan. Sorry. Edit na lang. Mayor, I know na Sige. last two na lang. I know na both parents mo, of course, Tita Connie and Bossing, supportive, very supportive sa'yo. Yung nalaman nila yung decision mo not to run muna, ano yung naging Wala. ano nila? Actually, wala naman Mas silang masaya ba sila na you're not running dahil maalam nilang mas mabibigyan mo ng attention ngayon Oo. sarili mo? Alam mo, hindi ko alam. Wala naman silang sinabi sa akin. Pag nagkita kayo, Sige po, tatanong tanungin niyo po naman sila. yun. Definitely. Hindi ko, magandang tanong yan. Yeah. Hindi ko, parang never namin napag-usapan actually. Sabi niya, Dick, bagay ka daw maging presidente. Sa mga susunod na taon. Siyempre, ang ama, believe sa anak. Ganun ba yun? Magaling